Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay, pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Live po tayo dito po sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Magandang umaga po sa lahat ng naabot ng himpilang ito sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate. Diyan po sa Ticao Island, diyan po sa Samar, diyan po sa Kapul at mga kapatid diyan po sa Bihiya. Pagpalain po kayong lahat mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na muli sa isa pang pagkakataon tayo po ay magsama-sama sa pagsamba at sa pagbibigay ng kaluguran sa ating pong Panginoon sa pamamagitan ng atin pong taimtimang pakikinig at sinserong pag-unawa sa salita ng ating Panginoon. Good morning po sa bawat isa sa atin. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa lahat po ng atin pong mga kababayan na ngayon po ay naglalaan ng oras at panahon para makinig ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng atin pong pagtatalakay sa umagang ito. Good morning po sa lahat ng atin pong mga taga-subaybay dyan. Amen ang atin pong mga kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan na pinangasiwaan po ng atin pong Senior Pastor. Pagbati din po sa atin pong Pastor, Pastor Randy Rosare and Pastora Maricar. Amen dyan po sa Ikirino. Praise God, pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon.
at ang proteksyon at ang biyaya ng Panginoon ay sumainyo po sa lahat ng inyo pong mga lakad. Ingatan po kayo ng ating Panginoon. Ganon din po ang atin pong mga kapatiran dito po sa Bayan ng Bulan, sa 3 congregation po na pinangasiwaan ng atin pong pastor. Magandang umaga po sa atin pong mga kapatiran. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Mga kapatiran po natin dyan sa UPC Magsaysay, UPC Iquirino, UPC Santa Remedios. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Maging man po sa atin pong mga tagapakinig o taga-subaybay ngayon, lahat po ng mga nanonood, good morning po sa inyong lahat. Sister Yuli Albao, good morning po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong panunood. And also Sister Miyui Pereira, thank you so much for watching from UPC Gifu Church. Amen. Diyan po sa Japan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa panunood sa atin pong programa. Ganon din po pagbati kina Sister Regine Chuji. Amen. Sister Christine. Amen. At maging kina Sister Cherry Ikeda, good morning din po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan po sa UPC Japan. And also Sister Miguela Mira dyan po sa Italy. Good morning po kapatid sa atin pong pananampalataya. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At also Sister Edna Dalida, ang atin pong kapatid sa pananampalataya dyan po sa Matnog, sa Caloocan, good morning. Pagpalain ka po ng ating Panginoon. And also Brother Andy Orozco, good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Sister Christy Disoyo, good morning. Thank you so much for watching. Amen. Sister Yuli Albao, thank you so much for watching from General Trias, Cavite. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. And so, Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong, Bulan. Good morning din po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya dyan po sa Barangay Lahong. Amen. Praise God. Sister Brother JP Flores, good morning po. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And also Sister Divine Espela Guyal, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise God. Amen. At pagbati din po sa atin pong mga tagapakinig, sa atin pong mga kapatiran dyan po sa UPC Matnog. Amen. Sa atin pong mga kapatiran dyan sa Kalintaan, dyan po sa Manurabi, good morning po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. And also good morning sa atin pong mga kapatiran sa Hinablan Oriental. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na paglilingkod. Pagpalain kayo ng Diyos. Magsama-sama lamang tayo hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid, huwag tayong mapagod sa paglilingkod sa ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Sister Beth Frenila, good morning po. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. And by this time mga kapatid, sa atin pong mga kababayan, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, kung kayo po ay mayroong prayer request, tawagan nyo lamang po ako o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number mga kapatid. Amen. At ang salita ng Diyos ay malugod po naming ipaglilingkod sa inyo sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Praise God. Amen. And sa pagkakataong ito mga kapatid, muli po naming ipinaanyaya sa inyo ang atin pong schedule ng pagsamba Saturday and Sunday dito po sa Bulan. Every Saturday po alas 6:30 po ng umaga, Sabado, dyan po sa Magsaysay, UPC Magsaysay. At pagka alas 8 naman po, dyan po sa UPC Iquirino ang atin pong
bahay panambahan. At pagkalinggo naman po, alas 8, amen, pagka-araw ng linggo, alas 7 po ng umaga dyan po sa Santa Remedios Church, mga kapatid, sa tapat po ng Bulan Gymnasium, ang ating pong church location. Muli po naming ipinagpapaanyaya sa inyo, mga kapatid, na tayo po ay magsama-sama na magpuri at sumamba sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. At kasama ko po si Brother Angelo, Brother Raymar sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pagbati po sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagkakataong ito, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pagtatalakay ng salita ng Panginoon, na kung saan ito po ang pinakasentro ng atin pong programa, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sabayan niyo po kami sa amin pong pananalangin. Hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang gabay at patnubay sa ating pagtatalakay. Let us pray, mga kapatid. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa napakagandang umaga. Salamat sa iyong mga biyaya at pagpapala, sa provisyon at maging sa proteksyon. Thank you so much, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, na ang pag-aaral namin ito ay maging pagpapala at magsilbing paalala sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanunood. Hayaan mo po, O Diyos, aming Panginoong Hesukristo, nang iyong banal na salita ay magsilbing liwanag, kasagutan, maiiwasan at hindi maikakaila ng sino man. Ito man ay paniwalaan o hindi, paniwalaan man ito o hindi, mga kapatid, tanggapin man ito o hindi. Amen. Ito po ay mangyayari at mangyayari at mangyayari. Hindi nga lang natin, mga kapatid, alam kung kailan, hindi natin alam ang eksaktong oras, eksaktong taon at eksaktong buwan, mga kapatid. Ganun pa man, praise God, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung hanggang o kung kailan siya muling babalik, mga kapatid. Kaya ating pag-aralan ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ano bang kailangan nating gawin sa muling pagparito ng ating Panginoon? Hindi po yan may kakaila, mga kapatid, at hindi po yan matututulan ng karamihan, sapagkat ang muling pagbabalik ng Panginoon ay isang event na ito po ay sigurado. Hindi nga lang natin alam kung kailan, ganun pa man, ito po ay mangyayari at siguradong mangyayari, mga kapatid. Amen. Ang muling pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, praise God, may tinig ng arkanghel, may isang sigaw, may pakakak ng Diyos, mga kapatid. Yung mga nangamatay kay Kristo, yung mga naglilingkod kay Kristo na namatay, ay unang mga bubuhay na maguli. At yung mga nangabubuhay during ng pagbalik ng Panginoon, pagbaba ng ating pong Panginoon, ay muling mabubuhay. Ito po ay isang katotohanan na totoong nagbibigay sa atin ng pag-asa, mga kapatid, na sa mundong ito wala tayong nakikitang magandang pag-asa. Ganun pa man, ang muling pagbabalik ng Panginoon, ito po ay pag-asa, kagalakan, mga kapatid, pagdiriwang sa mga taong totoong naglingkod, totoong sumunod sa utos ng Panginoon. Pero ang muling pagbabalik ng Panginoon, ito po ay isang malaking dagok, mga kapatid, kadiliman. Ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, ito po ay malaking dagok, kadiliman at kadiliman sa mga taong hindi naglingkod at sa mga taong hindi naniwala at sumampalataya, mga kapatid. Pero kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, ang kanyang muling pagbabalik ay maituturing mong tagumpay at kagalakan, mga kapatid. Praise God. So alam natin ang mga signs ng muling pagbabalik ng Panginoon. Amen. Pakinggan natin ang Matthew chapter 24 verse 32 and digmaan.
pag sinabing alingaw-ngaw ng digmaan, ito po yung mga kumbaga, ito yung mga pangyayari na kung saan parang yung nagbabantaan sa isa't isa yung bawat bansa, mga kapatid, na kumbaga sa manok, mga kapatid, naggaganyahan na bawat bansa. So yun po yung alingaw-ngaw ng digmaan, mga banta ng digmaan pero hindi naman nangyayari. Yan po ay signs, mga kapatid, na malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon. At maging ang mga digmaan, magkakaroon ng mga tagutom, magkakaroon ng kagutom, magkakaroon, mga kapatid, ng mga sakit na hindi pangkaraniwan. So nakikita na po natin yan. Amen. Kung tayo po ay manunood sa ng mga balita, nakikita natin at makikita natin yan, mga kapatid. Yan po, kapag nakita natin, sabi ng Panginoong Hesus, kapag nakita daw ito, ay sabi ng Panginoon, talastasin ninyo, tandaan ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan na nga, mga kapatid. Kaya pag sinabing nasa mga pintuan na, ibig sabihin, bubuksan na lang. Isang hakbang lang yan kapag nasa pintuan na. Kaya malapit na po ang muling pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Seryosohin natin ang paglilingkod. Seryosohin natin, maging sincero tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag nating baliwalain, mga kapatid at mga kaibigan, ang mga paalala ng Diyos sa atin. Huwag natin isantabi ang mga pangaral, mga ganitong pangangaral, amen, na kung saan ito naman talaga ay para sa atin. Amen. Huwag nating hayaan na dumating ang panahon na magkakaroon tayo ng pagsisisi sa atin pong mga sarili, na sasabihin natin, sana pinakinggan ko ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sana naglaan ako ng oras at panahon para pakinggan ang salita ng Panginoon. Sana nagbigay ako ng atensyon. Sana pinakinggan ko. Sana. Alam niyo po, sa impyerno, ang pinakamalakas na torture sa impyerno ay ang mental torture, na kung saan naroon ang iyong panghihinayang, naroon ang iyong pagsisisi, naroon ang regrets, mga kapatid, sa sarili mo, na sana ang bukang bibig doon, mga kapatid, karamihan sa mga maririnig mo doon kapag nasa impyerno ang isang tao ay yung sana, mga kapatid. Kaya para maiwasan yon, mga kapatid, ang Panginoon nagbigay siya ng mga signs, na kung saan, ibig sabihin kaya ang Panginoong Hesus nagbigay ng mga signs kasi gustong malaman at maunawaan ng Panginoon, gusto niyang maunawaan ng mga tao na yung kanyang muling pagparito ay totoo, mga kapatid. Kahit gaano pa yan katagal, isa lang ang sigurado, darating siya. Kahit gaano pa yan katagal. Sabihin na natin, hindi mo na maabutan yan, pero darating talaga yan, mga kapatid. Paano kung maabutan mo yan tapos hindi ka handa? Ano kaya ang mangyayari kapag inabutan mo yan tapos hindi ka handa? Ang muling pagparito pati ng Panginoon, twinkle of an eye, isang kisap mata yan. Kaya hindi ka makakapag-ready niyan. Kaya nga ang tamang panahon ng paghahanda, hindi yung sa panahon o sa araw na o sa oras na muling pagpaparito ang Panginoon. Ang tamang panahon ng paghahanda ay ngayon. Kaya nga may mga ganitong pangangaral ng salita ng Panginoon upang ang tao ay magkaroon ng paghahanda sa kanilang sarili, paghahanda sa kanila pong kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Maraming mga paraan ang Diyos para tayo po ay maghanda. Kaya sa mga gilo naming taga-subaybay, mga kapatid, seryosohin po natin ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, gawin nating isang bagay na mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos at ang pagsunod sa salita ng Panginoon, sapagkat kapag ginagawa natin ang mga bagay na ito, malaki po ang kinalaman nito sa buhay na walang hanggan. Kung ano man ang ginagawa mo ngayon, malaki ang kinalaman niyan
pagdating sa buhay na walang hanggan. Kaya kapatid at kaibigan, mahal tayo ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na lahat ng tao ay mapahamak. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ayaw ng Panginoon na lahat ng tao ay mapahamak, kundi lahat ng tao ay magsipagsisi. Sa mga kapwa ko mananampalataya, seryosohin natin. Maging sincero tayo, mga kapatid. Maging sensitibo tayo sa sinasabi ng Diyos sa puso at isip natin. Maging sensitibo tayo sa mga ginagawa natin. Maging aware tayo sa lahat ng mga kinikilos natin at sa bawat salitang binibigkas natin. Maging aware tayo, mga kapatid. At maging aware tayo sa mga nangyayari. Maging aware tayo, mga kapatid, sa paligid natin. Amen. At higit sa lahat, magkaroon tayo ng interes. Kasi sa panahon ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, kukunti na lamang po ang nagkakaroon ng interes na magbasa ng salita ng Diyos. Yun po ang nakakalungkot na katotohanan. Dahil dyan sa cellphone, sa gadget, kukunti na lamang ang nag-i-interes na magbasa ng salita ng Diyos. Naku, delikado po ang mga ganong sitwasyon. Delikado po yan, mga kapatid. Maganda po ang may cellphone. Malaking tulong ang cellphone when it comes to communication, mga kapatid, para mag-communicate ka sa iyong kasama, mapabilis ang komunikasyon. Pero mga kapatid at mga kaibigan, huwag natin ipagpalit ang pansamantalang kaligayahan, amen, sa walang hanggang kaparusahan. Mga kapatid, huwag natin ipagpalit, amen, sa pansamantalang kaligayahan sa walang hanggang buhay na sa atin po ay naghihintay. Mga kapatid, mahal tayo ng ating Panginoon. Ayaw ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng pagsisisi sa bandang huli. Ayaw ng Panginoon na tayo, mga kapatid, ay magkaroon ng panghihinayang sa bandang huli ng ating pong buhay. Kaya narito ang ilan sa mga gagawin natin upang nang sa ganon, amen, manatili o ma-preserve ang pagkatawag ng Diyos sa atin. At sa mga tagapakinig, magkaroon tayo ng pagiging sensitibo sa salita at sa mga pangungusap ng atin pong Panginoon. Ikalawang Pedro 3:18, ganito pong ating mababasa. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Amen. Magsilago tayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, nais ng Panginoon na lumago tayo sa kung paano natin siya kinikilala at kung paano natin siya nakikilala, mga kapatid. Kaya dito natin makikita na talagang napakahalaga ang pagkakilala natin sa ating pong Panginoon. Kung tama ba o hindi, mga kapatid. Amen. Yun ang nais ng Panginoon, na tayo po ay lumago sa pagsabiyaya at sa pagkakilala ng Panginoon sa atin. Ng Panginoon, mga kapatid. Nais ng Diyos na dapat tama ang ating pagkakilala sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus. Kaya malaki po talaga ang kinalaman kung paano mo kinikilala si Kristo pagdating sa kaligtasan, mga kapatid. Kasi hindi naman tama na mali ang pagkakilala mo kay Kristo tapos dadaling ka niya doon sa langit. Hindi naman tama yun. Kailangan sa ating paglilingkod, una, tama ang ating pagkakilala kay Kristo. Magsilago tayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Mga kapatid, praise God. Kapag mali ang iyong pagkakilala, magiging mali din ang iyong paglilingkod. Kaya lumago tayo sa pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin
at sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, salita ni Kristo. Kasi hindi tayo lalago sa pananampalataya kung wala tayong panalangin. Hindi tayo lalago sa pagkakilala kay Kristo kung hindi tayo magbabasa at mag-aaral ng kanyang salita. Sapagat ang sabi mga kapatid ng John chapter 5 verse 39, amen, nang sabi doon ng Panginoon, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagat dito ay meron kayong buhay na walang hanggan at ito po ang nagpapatotoo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya para makilala mo ng lubos si Kristo, huwag kang maniwala sa aral ng tao. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi, pansariling interes ng tao. Para makilala mo ng lubos si Kristo, aralin mo at basahin mo ang salita ni Kristo. Dahil diyan siya magpapakilala sa iyo, kapatid at kaibigan. Hindi ka lalago sa biyaya, mga kapatid, at sa pananampalataya kung hindi ka mananalangin, at hindi ka lalago sa pagkakilala kay Kristo kung hindi mo babasahin ang kanyang banal na salita. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. In Philippians chapter 2 verse 12, pakinggan natin ang sinasabi ng kasulatan. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mga minamahal, kung paano, sabi ni Apostol Pablo, kung paano ang laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kaya hindi po tama yung once you are saved, always save. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, lubusin ang gawain ng sariling pagkaligtas. Mga kapatid, amen. Ibig sabihin, ang kaligtasan, yan po kapag ikaw ay nanampalataya, nagsisi sa iyong kasalanan, nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, amen, meron kang assurance of salvation. Mga kapatid, meron kang assurance of salvation kung ito po ay aalagaan at ipagpapatuloy. Pero kapag hindi mo yan ipinagpatuloy, hindi mo yan inalagaan, mga kapatid, mawawala sa iyo yan. Kaya dapat ang pagsunod sa Diyos, hindi lang sa harap o hindi lang sa mga mata ng pastor, hindi lang sa paningin ng kapwa mananampalataya. Ang pagsunod sa Panginoon, kahit walang nakakakita sa iyo, manatili ang pagsunod natin kay Kristo. Ang itinuturo dito ni Apostol Pablo, yung honesty ng ating pong pagsunod, na hindi lamang sa paningin ng mga tao ang ating pagsunod, kundi maging, amen, sa harapan ng Panginoon kahit walang nakakakita sa atin, manatili dapat yung ating pagsunod sa Panginoon. Mga kapatid, sapagkat naglilingkod tayo kay Kristo, hindi sa tao. Kay Kristo tayo naglilingkod. Si Kristo ang hahatol sa atin. Hindi naman tao ang hahatol sa atin. Diyos po ang hahatol sa atin. Kaya hindi rin tama na tao lang si Kristo. Kasi sa Biblia, sabi ng Apostol Pablo, haharap tayo sa hukuman ni Kristo. So ang tanging may kapangyarihan para maghukom sa tao, Diyos lang, hindi tao. Kaya hindi po totoo na tao lang si Kristo. Kaya maganda talaga, Brother Raymar, na tama ang pagkakilala mo kay Kristo. Hindi ka maliligaw. Amen. Kaya tayo ay sumunod sa utos ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang sa paningin sa harap ng mga tao, kundi dapat ang nagmumotivate sa ating pagsunod ay ang ating pag-ibig kay Kristo, ang salita ni Kristo. Mga kapatid, praise God. Kaya ang nais ng Panginoon sa atin, sa mga kapakumananampalataya, sa mga kababayan natin, amen, magsilago tayo sa pananampalataya, sa biyaya at sa pagkakilala
sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Praise God. Yun po ang kailangan nating gawin. Kaya wag nating kalimutan ang manalangin. Gawin nating habit ang pananalangin. Mga kapatid, alam niyo po kapag ang isang mananampalataya ay kulang sa panalangin, mga kapatid, makikita mo yan sa bunga. Kalimutan natin yung biyaya ng Diyos sa atin, ibahagi natin. Para hindi mo siya makalimutan, i-practice mo sa pamamagitan ng pagbabahagi nito. Kapag ang lagi mong binabahagi sa mga tao ay yung biyayang natanggap mo mula kay Kristo, hindi mo yun makakalimutan. Kundi bagkus, yan pa ang magtutulak sa'yo para yan ay alagaan. Mga kapatid, kasi sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, pati ang ating mga sarili ay mariremind. Kaya panatilihin natin na ibahagi ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil una, utos ng Diyos yan. Amen. Praise God na ipangaral natin ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Mga kapatid, sapagkat ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya sa mga kapwa ko mananampalataya, ibahagi natin ang salita at ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At sa mga tagapakinig natin, mga masugid nating taga-subaybay, na marahil hindi pa nangyayari sa inyo, amen, ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, it's about time na tayo po ay magdesisyon upang tanggapin, amen, manampalataya, magsisi sa ating mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo po ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. It's about time na tayo ay magdesisyon sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Dalawang bagay lamang po ang atin pong paghandaan sa buhay na ito. Ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at ang ating kamatayan. Dahil ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, walang nakakaalam niyan. Diyos lang. Si Kristo lang. Ang Panginoong Hesus lang. Ang kamatayan ng tao, wala ring nakakaalam niyan. Ang Diyos lang ang tanging nakakaalam niyan. Kaya, dahil hindi natin alam kung kailan darating ang dalawang bagay na yan sa ating buhay, samantalahin natin ang pagkakataon, samantalahin natin ang bawat panahon, oras, amen, na ibinibigay sa atin ng Panginoon upang magdesisyon. Sapagkat ang tamang panahon para magdesisyon ay ngayon. Hindi po bukas, hindi bukas makalawa, hindi sa susunod na buwan, hindi sa susunod na taon. Huwag nating ugaliin, mga kapatid, yung katagang, Pastor, darating din tayo dyan. Pastor, magdidesisyon din ako. Ang tanong, kailan yan darating? Kapag naunahan ka na ng Diyos natin? Hindi. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na magkaroon tayo ng realization kapag nandoon na tayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Mga kapatid, hindi po biro ang lugar na yun. Paniwalaan man yan ng tao o hindi, hindi po biro ang impyerno. Hindi yan biro. Kaya wag nating gawing biro ang paglilingkod sa Diyos dahil hindi rin biro ang langit. Ang Diyos po, seryoso siya. Dahil kung makikita natin, nag-alay siya ng buhay para lang sa atin. Tapos ngayon, gagawin mo lang biro. Samantalang ang Diyos, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, nag-anyong alipin na kitulad sa mga tao para tubusin ka tapos gagawin mong biro. Kaya sa mga kapwa ko mananampalataya, a piece of advice and reminder, mga kapatid, seryosohin natin ang pag-aaral at ang paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi ang Diyos papayag na yung kanyang sakripisyo ay mawawalan ng saysay at, mga kapatid, pipilosopuhin lang ng mga tao. Hindi ang Diyos payag dyan. Kaya sa mga pilosopo ngayon, mag-ingat tayo
At siguro ito yung panahon para tayo ay magbago. Dahil sa totoo lang, sarili mo lang naman ang binibigyan mo ng kasiyahan sa pagiging pilosopo mo. Pero yung mga taong nakikinig sa'yo, hindi naman talaga yun natutuwa. Sumasabay lang yan sa tawa mo. Kaya sa mga pilosopo ngayon tungkol sa bagay na ito, wala pong problema yon sa ngayon. Pero kapag hindi ka magsisi, hindi ka magbago, si Kristo na ang bahala sa iyo pagdating sa hukuman. Ang tanong, yun bang pagiging pilosopo mo ay magliligtas sa iyo sa impyerno? Mga kapatid, hindi po yan matututulan ng ating mga matatalinong tagapakinig. At alam ko na ang mga taong naglalaan ng oras at panahon sa bagay na ito, sila yung mga taong matatalino sapagkat nagbibigay sila ng oras at panahon. Tandaan natin, ang magliligtas sa atin hindi relihiyon, hindi sekta at denominasyon ang magliligtas sa atin. Hindi leader, hindi propeta, hindi sugo, hindi mga kapatid, apostol ang magliligtas sa atin. Mga kapatid, mayroong kapangyarihan ng Diyos para ang tao ay magkaroon at magtamo ng kaligtasan. Romans 1:16, pakinggan natin mga kapatid. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Hindi ikinahihiya ni Apostol Pablo ang ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Take note, ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya ang kailangan natin gawin sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ay sampalatayanan. Mga kapatid, ebanghelyo po ni Kristo ang kapangyarihan upang ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Hindi po dyan sinabi kung anong klaseng relihiyon, hindi dyan sinabi kung anong sekta ang papasukan mo para magtamo ka ng kaligtasan. Wala pong ganun. Kaya every time na kami po ay nangangaral sa programang ito, mga kapatid, we are not preaching about religion, about sect and denomination. Amen. Praise God. The only name, mga kapatid, praise God, na amin pong ipinangangaral sa programang ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil sinabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At ang tanging paraan upang ang tao ay magtamo ng kaligtasan ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, walang iba kundi ang kanyang ebanghelyo. Nang ebanghelyo na yan, mga kapatid, walang iba kundi kung yun yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na pinaka magandang halimbawa na yun din ang dapat nating ginagawa. Mga kapatid, praise God, ang pagkamatay ng laman ng ating Panginoong Hesukristo, ang paglibing at ang kanyang muling pagkabuhay, meron po yung kinalaman sa atin pong paglilingkod. Na ang kamatayan, yan po ay sumisimbolo ng kamatayan ng ating lumang pagkatao sapagkat tayo ay makasalanan. At ang paglibing, yan po ay sumisimbolo sa bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Na ililibing natin ang ating lumang pagkatao. At ang muling pagkabuhay, yan po mga kapatid ay ang pagtanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbibigay ng buhay. Mga kapatid, at doon tayo magkakaroon, amen, ng bagong buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 5:17, amen, lahat, mga kapatid, kung sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang lahat ng mga bagay ay nagsilipas at lahat ay naging pawang naging mga bago. And most especially, mga kapatid, amen, the last but not the least, amen, magkaroon tayo ng hangarin na mamuhay sa kabanalan. Mga kapatid, sapagkat yan po ang orihinal nating kalagayan. Yan po ang orihinal na kalagayan ng tao, banal. Kaya lang nung pumasok si kasalanan, doon po nagsimula ang kahirapan at kamatayan, mga kapatid. Unang Juan 3:18,
Ganito pang ating mababasa mga kapatid. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Amen. Praise God. Sunod po. Dito'y makikilala natin tayo'y sa katotohanan at papanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Mumunti kong mga anak, sabi ni Apostol Juan, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan, kagaya ng pinag-aralan natin kahapon. Manatili sa atin ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, at ang kabanalan, isa yan sa kalooban ng Panginoon. Meron nagsabi sa akin, Pastor, hindi naman kailangan ang kabanalan, mga kapatid. Dahil ang kailangan daw ay yung atin pong puso sa Panginoon. Dahil ang Diyos anya nakatingin sa puso, hindi man sa panlabas. Mga kapatid, sabihin na natin hindi kailangan ng kabanalan. Dahil ang sabihin na natin na hindi utos ang pagpapakabanal. Tawag dito, sabihin natin na hindi kailangan ang pagpapakabanal. Pero mga kapatid, kailangan ang pagsunod. Amen. Ang pagsunod po ang pinag-uusapan dito. Pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. At isa sa kalooban ng Diyos ay ang kabanalan. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, sinasabi, mga kapatid, magagpakabanal kayo sapagkat banal ang sa inyo'y tumawag. Kaya mga kapatid, ang pagpapakabanal ay hindi lang po sa loob ng simbahan. Kasi may mga tao na pinapraktis nila ang kabanalan kapag nasa loob ng simbahan. Ang pagpapakabanal po every day, every hour, every minute, bawat segundo ng buhay natin, ugaliin natin at panatilihin natin ang pagpapakabanal sa bagay na ito, mga kapatid. Amen. Praise God. Ang Diyos ay banal, kaya dapat lang tayo ay magpakabanal. Unang-una, ang orihinal na paglikha ng Diyos sa tao ay banal. Pumasok lang ang kasalanan, kaya nagkaroon ng kamatayan, mga kapatid, at nagkaroon ng paghihiwalay ang tao sa Diyos, mga kapatid. Pangalawa, ang lugar na pupuntahan natin ay banal. Ang langit po ay banal. Hindi po pwede na hindi ka namuhay ng may kabanalan dito tapos dadaling ka sa langit. Banal po ang langit. Hindi doon pwede ang hindi banal. Kaya sa totoo lang, kahit isang tabi natin ang Biblia, wag na muna natin pag-usapan ang kabanalan sa Biblia. Isang tabi na muna natin ang Biblia. Magkaroon muna tayo, mga kapatid, ng pagbubulay-bulay. Kung ang langit ay banal, kung ang Diyos ay banal, at ang tumawag sa iyo ay banal, natural lang kailangan mong magpagabanal. Kung naniniwala ka na Diyos ang tumawag sa iyo. Pero kapag hindi Diyos ang tumawag sa iyo, pwede sigurong sabihin mo na hindi kailangan ang kabanalan. Pero kapag alam mo na ang Diyos ang tumawag sa iyo para maglingkod sa Kanya, kailangan mong sumunod sa pagpapakabanal. Hindi lang sa puso, hindi lang sa isip, kundi maging sa panlabas na kanyuan, makita sa atin ang kabanalan. May mga tao kasi na nagsasabi, Pastor, ang Diyos nakatingin sa puso. Hindi naman siya nakatingin sa panlabas. So, ibig sabihin ba, pwede tayong magsimba? Ang mga babae, pwedeng magsimba, sorry sa word na aking pong babanggitin, mga kapatid. Kung hindi kung ang Diyos nakatingin sa puso, hindi nakatingin sa panlabas, ibig sabihin ba, pwedeng magsimba ang mga babae ng nakabikini? Kasi hindi naman ang Diyos nakatingin sa panlabas eh. At ibig sabihin ba, pwedeng magsimba o magpuri ang lalaki ng walang damit?
Mga kapatid, pwede ba yung gawin? Kahit sa mata ng tao, hindi pwede yun. Lalo na sa mata ng Diyos. Kaya hindi po totoo na tama, mga kapatid, na ang Diyos nakatingin sa puso, pero hindi totoo na hindi siya nakatingin sa panlabas. Dahil yung puso nga na hindi nakikita, na nasa loob mo, nakikita ng Diyos, lalo pa yung panlabas. So mga kapatid, sabi nga, sentido komun ang pairalin natin, hindi yung sariling kagustuhan lamang natin. Sa totoo lang, mga kapatid, yung mga taong karnal ang ayaw sa kabanalan. Yun po ang totoo dyan. Hindi po dahil yan. Kaya nga, ang pagdating sa kabanalan, kahit anong justification ng tao, hindi po yun uubra. Sapagkat ang katotohanan, balibalik ta rin man yan, hindi po yan magbabago, mga kapatid. Kaya hindi po totoo na nakikita ng Diyos na, kumbaga, hindi ang Diyos nakatingin sa panlabas. Nakatingin ang Diyos sa panlabas. Kasi kung ano ang nasa loob, yun po yung lumalabas. Mga kapatid, hindi man po pwede na sa isang garapon, ang loob ay tubig, tapos lalabas bato. Hindi po totoo yun. Halimbawa, ang isang garapon, may laman na punong-puno ng tubig. Tapos pag binutas mo ang garapon, hindi naman po totoo na ang lalabas dyan bato. Ganon din sa tao. Kapag banal ang puso mo, lalabas yan sa kaanyuan mo. Mga kapatid. Amen? Praise God. Kaya ito ang panahon na isantabi natin yung sarili nating kagustuhan. Hindi natin mabibigyan ang Diyos ng kaluguran sa sarili nating pamamaraan. Kaya kung gusto mong malugod ang Diyos sa buhay mo, isa lang ang susundin mo, ang utos ni Kristo. Hindi natin mabibigyan ng kaluguran ang Diyos sa paraan natin, sa paraan ng mga naiisip natin. Kolosas 2:6, ganito pang ating mababasa. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kung paanong tinanggap ninyo si Kristo na Panginoon, magsilakad kayong gayon sa Kanya. Mga kapatid, amen. Kaya kung ang tinatanggap mo ay si Kristo, kailangan lumakad ka ayon sa ginawa rin na halimbawa ni Kristo. Ayon sa, ang ibig sabihin kasi dito mga kapatid, hindi lang ito tumutukoy sa paglakad, kundi ito rin po ay tumutukoy sa kung paano, kung anong merong mentalidad si Kristo. Mga kapatid, kung anong merong kaisipan si Kristo, yun din ang isa sa dapat nating gayahin o lakaran. Kaya nga ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 5, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Mga kapatid, kung ano ang kaisipan ni Kristo, yun din ang dapat natin pong kaisipan. Ang tanong, ang kabanalan ba ay kaisipan ni Kristo? Yes, kasi si Kristo po ay banal. Kaya ang kung si Kristo ay banal, natural, ang tumatakbo sa kanyang kaisipan ay kabanalan, hindi po kasalanan at kasamaan. Kaya ganun din dapat tayo. Mamuhay tayo sa kabanalan, sa isip, sa salita at sa gawa, at sa pananamit. Sapagkat mga kapatid, ang kabanalan po, yan po ay preservation ng Diyos sa tao. Para sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid, kung sino ang tao na sumunod sa kanya at sumunod sa pagpapakabanal, yun po ang kukunin niya. Kaya kahit tinanggap mo si Kristo tapos hindi ka man lumakad ayon sa kanya, hindi rin yun. Wala ring sa-isa yun. Huwag lang natin tanggapin si Kristo sa bibig. Tanggapin din natin si Kristo, patunayan natin ang ating pagtanggap kay Kristo sa isip, sa salita at sa gawa lalo na. Kapatid at kaibigan, umabot na tayo sa takdang oras ng ating pagtatapos.
Marami pa sana tayong babasahin. Pero ako ay mas magpapalapit sa akin sa Diyos. Ito bang mga plano ko ay mas mapapalapit ako sa Diyos? Ito bang mga gusto kong gawin ay mas sa ikalalago ng pananampalataya ko? Yun ang dapat nating gawin, mga kapatid at mga kaibigan. Imbis na pakialaman natin ang buhay ng iba, imbis na pansinin natin ang buhay ng iba, yung buhay muna natin. Alam niyo mga kapatid, kapag natuto tayong aralin at pagbulay-bulayan ng sarili natin, hindi mo magagawang pakialaman ang buhay ng iba at hindi mo magagawang kutyain ang iba. Dahil kapag inaral mo ang sarili mo, makikita mo na mas mabuti siya kaysa sa'yo. Kapag inaral mo ang sarili mo. Kapag inaral natin at niripaso natin ang sarili natin, yung ginagawa natin, yung iniisip natin sa kapwa, mga kapatid, yung laman ng puso natin, kapag inaral mo yan, kapag siniyasat mo yan, doon mo makikita na baka mas makasalanan ka pa kaysa sa ginagawa ng iba. Kaya hindi ka na matutuksong pakialaman sila. Kasi yung sarili mo mismo ang atupagin mo. Yun ang dapat nating gawin. Siyasatin natin sa mga kapwa ko mananampalataya. Siyasatin natin ang sarili natin. Nasa pananampalataya ka pa ba? Sa mga hindi pa mananampalataya, siyasatin mo ang sarili mo. Yan bang ginagawa mo ay kinalulugod ang Diyos? Yan bang ginagawa mo ay matutuwa ang Diyos? Yan bang ginagawa mo ay langit ang dulo? Siyasatin natin ang sarili natin. Hindi sinabi ng Biblia, siyasatin mo ang iba. Mga kapatid, ang siyasatin natin, ang sarili natin. Magkaroon tayo ng pagbubulay-bulay. Lord Jesus, ano bang gusto mo pang gawin? Ano pa ba ang dapat mabago sa sarili ko? Ano pa ba ang dapat ma-improve sa sarili ko? Ano pa ba ang dapat na mawala sa sarili ko na hindi mo kinalulugdan? Yun ang dapat nating gawin. Hindi yung ano pa ba ang kailangan magawa nitong taong ito? Ano pa ba ang kailangan maalis sa taong ito? Hindi. Huwag natin pakialaman, mga kapatid, ang buhay ng iba. Pakialaman muna natin ang buhay natin. Kung meron man tayong nakikitang mali sa iba, kung meron man tayong nakikitang hindi maganda sa iba, mga kapatid, ipanalangin natin. Yun ang pinaka-the best na magagawa natin. Pero wag mong ipanalangin na mamatay. Wag mong ipanalangin na mawala na. Ipanalangin mo na sana siya po ay magkaroon ng realization din sa sarili niya, kagaya ng ginagawa mo na nagkakaroon ka ng self-reflection, self-examine sa sarili mo, sa buhay mo mismo. Mga kapatid at mga kaibigan, mahal tayo ng Panginoon. Ang pinag-uusapan po dito ay buhay na walang hanggan. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang kahihinatnan ng ating mga kaluluwa. Malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon. Seryosohin natin, maging sincero tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panunood. Salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid, sa salita ng ating pong Panginoon. Nawa tayong lahat ay mayroong natutunan ngayon sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin sa ating pong pansamantalang pagtatapos. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ay nagsilbing paalala sa amin, O Diyos, bilang mga mananampalataya, bilang mga masugid na taga-subaybay. Malapit na ang iyong muling pagbabalik, Panginoon. Hindi ka nagbibiro, kaya dapat lamang na kami rin ay maging sincero sa aming mga ginagawa, sa isip, sa salita at sa gawa. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng self-reflection sa lahat ng aming mga ginagawa, self-study, self-examine sa lahat ng aming pong mga ginagawa. Matuto kaming magsiyasat, hindi sa buhay ng iba, kundi sa buhay mismo namin. Lord, tulungan mo po kami na manatili sa pagpapakumbaba, manatili sa pagsunod sa iyong kalooban, manatili sa pananampalataya, manatili sa pagtitiwala, at manatili sa paglilingkod. Mangusap ka po sa aming mga taga-subaybay. In Jesus' name, isama mo kami, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik.
Help us to grow spiritually, mentally, Panginoon, intellectually. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa panunood. Praise God, Sister Eleanor Yocado, Sister Ann Buison, Sister Marlene Gulyoso. Praise God, Sister Princess Summer, good morning. Salamat po. Brother Junel Gabad, Ninang Ofi Fulo, good morning po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa salita ng sa atin pong programa. Brother Bernardo Matilde Sidugen, good morning po. Sister Rebecca Montemor, good morning. Sister Nancy Dangla, praise God, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Sister Miguel Lamira, good morning po. Brother Ronald Galang Hipolito, good morning, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa atin pong pagtatalakay. Praise God, magpatuloy lamang tayo sa pakikinig at sa bibigay ng panahon sa atin pong Panginoon. Muli ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana ay meron tayong natutunan. Salamat din sa atin pong mga Bible readers, Brother Raymar, Brother Angelo, at sa atin pong technical side, Paring Box. Maraming salamat po sa pag-assist. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang aking contact number 0967-364-7164, 0967-364-7164. Mga kapatid, ang ating pong schedule ng pagsamba dyan po sa Matnog, alas 8 ng umaga sa araw ng linggo, dyan po sa Purok 7, Barangay Gadgaron. Sa tapat po ng Manhumlad Signage. Maraming salamat po. Lagi po nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Sa